Alam ba ninyo guys kung bakit eto pag-usapan natin no? Tungkol nga dito sa warrant ni Bato. Dito sa sinabi ni Ombudsman Boying. Alam ba ninyo kung bakit hindi maipakita ni Ombudsman Boying yung mismong sinasabi niyang warrant na hindi pa official na ayon din sa kanyang source ay galing mismo yun sa ICC. So eto guys, mapapaisip kayo. Bakit hindi kaya maipakita yan ni Ombudsman Boying tungkol dyan sa warrant ni Senator Bato? So eto parang dahilan yan guys, no? Mismong ICC na yung nagsabi, no? So eto, ayon dito sa bagong balita dito sa latest news guys, naniniwala ang isang accredited lawyer ng ICC na hindi basta-basta daw isa sa publiko itong warrant ni Senator Bato kung sakaling meron nga o kung sakaling totoo nga. So kaya pala guys, hindi natin yan makita-kita o makuha-kuha yung kopya niyan. Kaya hanggang ngayon ay talagang dun sa sinasabi ni Boying, Ombudsman Boying tungkol dyan sa warrant ni Bato ay talagang unofficial pa din, no? So hindi yan makukuha ng media. Hindi nila makukuha ng media, hindi nila maibalita at may sa publiko dahil nga dito mismo, no, na hindi pala ito basta-basta pwedeng isa publiko. So ibig sabihin, kung totoong talagang may warrant, meron nga talaga, di ba? Kasi hindi pwedeng isa publiko eh. So ibig sabihin, meron na yan, hindi lang talaga pinapakita sa social media at sa mga tao, no? So eto guys, panoodin natin yung latest news ngayon. Tungkol dito sa sinasabi ng accredited lawyer na to ng ICC, no? Tara, panoodin natin. Naniniwala ang isang accredited lawyer sa International Criminal Court na hindi basta-basta isa sa publiko ng korte kung may arrest warrant na para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Posibleng mas maging maingat din daw ang ICC matapos ang magulong pag-aresto noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayan, so nakita nyo guys, no? Mismo na nag-iingat nga daw itong ICC. Dahil nga sa magulo nga na pagkakaresto ni Tatay Digong noon. Ngayon, ayaw nilang maulit itong pagkakamali na yon, no? Dito kay Bato. Kaya nag-iingat sila na wag munang ilabas itong warrant ni Bato. Baka kasi magkagulo na naman pagka nalaman talaga na may official yan na warrant. Kaya tinatago yan pa din at hindi yan pwede sa publiko. Tingin ko guys, 100% meron talagang warrant yan si Senator Bato. Kasi hindi naman puputok yan ngayon kung wala naman talaga, di ba? May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa kaso ni dating Presidente Rodrigo. Sa isang Facebook post, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na lumabas na umano ang arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Pinayuhan din ni Roque si de la Rosa sa naturang post na huwag magpakidnap. Sabay sabing dapat igiit nito ang karapatang maiharap muna sa isang korte sa Pilipinas. Sa huling balita, nasa The Hague si Roque pero wala naman siyang binigay na detalye kung saan niya nakuha ang impormasyon. Wala naman daw natanggap na impormasyon kaugnay sa arrest warrant ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Ito guys, nagtataka ako dito, no? Bakit hindi pa din malaman ni Attorney Kaufman ng legal team ni Tatay Digong sa ICC yung warrant na to? Kasi nga 'di ba, mismong ayaw nga nila isa publiko ito, no? So ibig sabihin may possible na hindi pa din talaga malaman din ni Attorney Kaufman to kasi hindi isinasa publiko kumbaga ICC lang ang may alam. At kung sino mang may malakas dyan sa ICC, yun din ang nakakaalam yan. So sa tingin nyo ba may taong malakas dyan sa ICC si Ombudsman Boying? Ano sa palagay ninyo? Baka meron, no? So panoodin pa natin. Anya, labag sa prosecutorial logic ang paghiling sa karagdagang ICC arrest warrants bago maresolba ang mga inapela nilang issue sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang una nagsabing meron ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Pero sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, hindi siya naniniwalang magpapabaya si Remulla sa posibilidad na ma-contempt sa pag-leak ng confidential na arrest warrant.
Punto niya, walang ganoong panganib sa pagkakalat ng fake news. Nang tanungin naman si ICC accredited lawyer attorney Gilbert Andres tungkol sa issue, sinabi nitong kung maglabas man ng arrest warrant ang International Criminal Court kay De La Rosa, hindi ito isa sa publiko. Ayan. So, mismong ICC accredited lawyer na nagsabi na hindi basta-basta nga daw di umano ito isa sa publiko. Kung totoong may warrant of arrest ito si Senator Bato. Kaya yung mga fans dyan na Senator Bato talagang nag-aalala nga. Dahil baka nga totoo talaga itong warrant ni Bato, ayaw lang ipakita sa social media at saka sa mga balita, no? Hindi nila kino-confirm, ano? Alam naman natin, sabi ng spokesperson ng ICC na I don't have any info on that. At knowing ICC, they're very secretive, they're very careful about such sensitive issue. Kaya wala din silang publicly confirmed information on this. Sa tingin niya, mas magiging maingat pa ang ICC ngayon matapos ang magulong pag-aresto kay dating Pangulong Duterte noong Marso. Definitely, kasi napaka-sensitive ng ICC sa mga any potential repercussions. Sensitive, naks naman. Sana all at sensitive, no? So, ito nga talaga. Mukhang nag-iingat nga talaga dito yung ICC kasi isipin nyo yung ginawa nila kay Duterte, halos sumabog yung galit ng taong bayan nun dito sa atin, no? Halos pati dun sa ICC umabot din yung galit ng tao dahil nga sa ginawa nila dito kay Duterte. Ito yung iniiwasan na ng ICC kaya hindi na nila basta-basta yun ipapalabas yung mismong information dyan tungkol sa warrant ni Bato. Kaya sa tingin ko po, mas magiging careful po sila. Tama. Lalo na kung may alleged ICC arrest warrant against kay Senator Bato de la Rosa. Hinihinga namin ang pahayag si Ombudsman Remulla. Pero para kay dating Senator Antonio Trillanes IV, na kabilang sa mga naghain ng reklamo sa ICC laban kay Duterte, I am not in a position to confirm or deny yung existence ng warrant na yan. Ang masasabi lang natin, we will have to give the benefit of the doubt kay Ombudsman Boying Remulla kasi he won't have any reason to make up stories. Ito ang unang balita. So yan si Trillanes, tuwan-tuwa yan kasi may makakasama na si Tatay Digong dun sa ICC. So ito guys, no, etong warrant issue ni Bato, talagang possible yan, totoo talaga yan, no? Ako naniniwala ako dyan na totoo na may warrant yan. Kayo? Panganiban Perez para sa Kayo, naniniwala ba kayo dyan? So comment down below sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe. Kung nakabot kayo dito guys, paki-subscribe naman ng ating munting channel. Nang sa ganun ay makagawa pa tayo ng iba't ibang mga latest news na balita, no? So salamat sa panonood.